dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mga kababayan ko, eto. Pasok! Na, yan ang unsolicited advice ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay former Speaker Martin Romualdez. Ang Nakita nyo? Nakita nyo yung sinabi ni Atty. Claire Castro? Syempre, yung mga Martinico, pupulot lang ng paniniwalaan niya. Hindi talaga ikikwento sa inyo lahat yan, mga kababayan. Kung hindi, doon lang siya papabor sa katwiran nila. Di ba? Di ba, Baby Maranan? Oo, hindi. Lamang naman ako sa DDS, hindi. Martinico, tapos DDS, tapos ako. Yun, ha? Okay ba yon? Martinico, lamang ng isang guhit ang mga DDS. Tapos ako nakasunod. Eto. Mga kababayan ko, paano ito? Tila ba parang si Atty. Claire, parang sinasabi niya, ikaw Martin, putang ina mo, manahimik ka. Huwag kang mandadamay ng walang kasalanan dahil ikaw naman ang nagnakaw, ano? Di ba? Tama. Huwag kasi kayong mamumulot lang ng gusto nyong paniwalaan. Kailangan pagtimbang-timbangin natin yung pong mga bagay-bagay na kabuuan para makabuo tayo ng isang pananaw. Malalim ba yun? Baka naman nalalaliman kayo doon sa aking sinabi na yun. Di ba, Maring Leia? Jocelyn Bourbon. Cake, Sir Mark. Nakuha nyo? Sige, ulitin natin ito. Ulitin natin. Ito. manahimik muna. Yan ang unsolicited advice ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, mga kababayan ko, ang tanong ko sa iyo, ikaw Martinico ito si Jojo Chavez. Ikaw, Jojo Chavez. Abay, nasa momentum ka ng iyong galit ngit-ngit no? Sa iyong visit, Sabi ni Martin, hindi na ako mapipigil. Idadamay ko ang dapat idamay. Hindi lang ako ang pwedeng makulong. Di ba? Tama, mali, di ba? Tapos sasabihan ka ng isang attorney, Yusek Claire Castro, manahimik ka! Sige nga kayo. Ano mararamdaman nyo? Nasa momentum kayo ng galit nyo Ikaw, Alicia Duran, Pachuchay, Teresita Abanto, Lovely Dominguez, galit na galit ka? Galit. Sige para mababaw, para mas maintindihan ng mga Martinico. Mas bobo pa sa mga DDS yan Kaya kailangan pagbutihin natin yung pagpapaliwanag. Di ba? Pagbutihin natin ang pagpapaliwanag, parang sa mag-asawa. Kayo, lagi kayong galit yung mga babae yan. Kayo mga babae, lagi kayong galit. Sa kaluluwa pupunta! Sinabi ko na manahimik ka lang dito sa bahay, huwag kang lumabas! Ganon no? Galit na galit kayo. Wala ka na hindi-entrega! Imbis na alagaan mo yung mga anak mo, ipasyal mo, at ako maglalabada. Di ba? Tapos sasabihan ka ng asawa mo, manahimik ka! Ano mararamdaman nyo? Sige nga, Kayo, ano mararamdaman nyo? Putik na yan, astig nun. Si Atty. Claire Castro, sinabihan yung si Speaker Martin Romualdez, manahimik ka! Mali. Sige nga kayo mga kababayan. Masakit sa tenga, di ba? Sa dugyot lang talaga. Ako, Gina G. Ayan na nga.
Paki-comment nga ho. Kasi siyempre, laki tayo mga kababayan. Siya tunay na buhay. Yung mga ganyang mga salitaan, yung ganyang mga banatan ng mga pananalita mga kababayan. Sanay tayo dyan. Aba, parang sinabi na isang batang nagmamaktol na hindi mapagbigyan yung kagustuhan, sinabihan ng magulang, manahimik ka! Putik na yun, no? Tapos pagtingin natin si Atty. Claire Castro pala yung nagsalita. Tapos ang pinagsasabihan, bonjing. Hindi lang tambaluslos, bonjing pa. Sige nga ho. Sipin nyo maigi. Siyempre si Atty. Claire Castro, doon yan sa mahinahon na salita. 'Di ba? Doon sa mahinahon. Hindi doon sa mga talagang rektahin si Martin, ganon. Pero kung aaralin nyo, yung mga sinasabi ni Yuse Claire Castro, binabasag si Martin eh. Tama, mali. Wala akong pakialam dyan kung basagin ni Yuse Claire yan o kung bigyan ng lollipop si Martin para manahimik. Wala akong pakialam dyan. Basta ako, nandoon ako sa pinaglalaban natin, alam nyo yon mga kababayan. Naniniwala tayo, si Martin Romualdez ay magnanakaw. At kung tatanungin nyo uli ako kung may ebidensya nga ni sabi ng ombudsman at sabi ng sandigan. Hindi ho na ako yung nagsasabi nun. At kung tatalong kayo sa ibang issue, yan ay bagong istorya. Diba? Sabi nga ni Atty. Claire Castro, that is another story. Huwag kayong tumalon. Doon lang tayo. Saan? Sa pinaglalaban natin dito. Kayo, mga kababayan, tatanungin ko kayo. Matagal na to na pinaglalaban natin. Ano sabi ng mga Martinico? Pag sinabi kong magnanakaw si Martin, wala kang ebidensya. Meron ka bang ebidensya? Bibitaw kami kapag meron kang ebidensya. May ebidensya nga ni. Diba? May ebidensya nga ni. Ano sabi ng ombudsman at saka sandigan? Ayun na nga. Ano? Plunderer. Manunuhol, briberer. Ano pa? Money launderer. Kita nyo mga kababayan ko? Di, tapos na. Ngayon, ang tanong ko ulit sa inyo. Sige nga, tanungin ko kayo, Putang ina nyo, umayos kayo ng sagot. Siyempre, yung mga Martinico kasi, hindi ho matatapos sa ebidensya yan, Martinico nga, Mas bobo pa sa DDS. Ano sasabihin nila? Hindi pa naman guilty. Si Sara din naman, hindi pa rin guilty. Tama, mali? Bakit si Sara hindi pa guilty? Pero pinaniniwalaan nyo na may kasalanan. So kapag si Sara may kasalanan na agad, dahil kayo, Martinico, pag si Martin, walang kasalanan! Tao pa mo ha! Sige nga, kung di ba naman kayo mapapamura sa mga Martinico talaga di ba BMB si BMB Ramjay sabi, natatawa ako sa Martinico, hinuhuli ko lang sa kanal, dati yung mga yan. Bakit ba Martinico? Martin at ko. Kaya pag pinagdugtong mo, di Martinico. Di ba? Napakadali lang unawain yung tatangan nyo. Bala kayong magalit sa akin mga Martinico, pero tingin ko sa inyo mga tanga, mga bobo, mga mangmang, mas bobo pa kayo sa mga DDS. Ba't hindi nyo maintindihan na si Martin na nakakasira kay Pangulo? Hindi nyo mag-gets? Hindi na nga nag-uusap?
Ayaw na nga kausapin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo magets. Pinipilit nyo pa rin close. Kasi alam nyo magpinsan. Ay, magpinsan, kaya close yan. Yung ang kapatid na mahaba-baba, hindi sila close. Yung pa kayang pinsan. Di ba? Naisip nyo yun? Naisip nyo yun? Naisip nyo? Eto ulitin ko. Sabi ng mga Martinico, paano yan? Close. Magpinsan nga ni... Kaya close yan. Ano sabi ni Attorney Claire Castro? Hindi na nga nag-uusap. Ang tanong ko sa inyo, kung hindi na nag-uusap, anong dahilan? Bakit hindi nag-uusap si Martin Romualdez na magnanakaw at saka si Pangulong Bongbong Marcos na gwapo? Anong dahilan? O kayo, bakit hindi kayo nag-uusap ng kumari mo? Diba? Kayo, yung mga, marami dito, mga babae. Tanong ko sa inyo, bakit hindi kayo nag-uusap ng kumari nyo? Sige nga, maraming dahilan yan. Maaring may tampuhan kayo. Tama? O maaring inaagaw nyo si kumpare. Di ba? Yan yun, sinasabi ko sa inyo. Simple. May pinag-aawayan. Merong hindi pagkakaunawaan at meron pong mga bagay na dapat na isettle. Maaaring hindi sila magkasundo. Siguro, si Pangulong Bongbong Marcos na-discover talagang magnanakaw. At saka may naisip ako na baka hindi nyo pa naisip ha. Kung inyo matatandaan sa issue ng korupsyon, sa issue ng pananagutin sa flood control, meron ho kayong hindi matandaan. Kung inyong matatandaan, nakaraang linggo, mga kababayan ko, sabi ho ni Boying Rimulya, ano sabi ni Boying Rimulya? Sa Mayo, itong tag-init, lalong iinit. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Sabi niya yun eh. Sabi ni Boying, itong darating na Mayo, itong darating na tag-init, lalong mag-iinit nung tinanong siya patungkol sa mga pananagutin, diyan po sa flood control project. Flood control scam. Ayun ang sagot eh. Hindi ba kayo nagtataka? Tapos, i-connecta natin. Bakit gigil na gigil ka, Boying Rimulya? Sige, i-connecta nyo. Bakit gigil na gigil si Boying Rimulya kay Martin Romualdez? Tama, mali. Tama? Bakit umuusok si Boying Rimulya kay Martin Romualdez na kabrad niya? Kabrad. Tapos si Pangulong Bongbong, pinsan nga ni... Nakukuha nyo? Nasusundon nyo ba ako o mga mas bobo pa kayo sa mga DDS? Nasusundan nyo ba ako? Kasi ako, yung utak ko parang makina. Hindi man ako katalinuhan, pero magaling ako magkonekta ng mga bagay-bagay para magkaroon ako ng equals. Ito ang sagot niyan. Sige nga ho. Hindi ba kayo nagtataka? Sabi, ulitin natin ha. Sabi ni Boying nung nakarang linggo, ang parating na tag-init lalong iinit sa mga may kinalaman sa flood control scam. Tama, mali? Lalo daw iinit eh. Ngayon, eto na umiinit na. Ang tanong ko sa inyo, bakit itong si Boying? Si Boying! Si Boying! Gigil na gigil kay Martin. Tandaan nyo, Brad sa fraternity. Si Pangulong Bongbong, pinsan niya yun eh. At eto pa, magtataka kayo.
wala pang demanda, hindi pa na sasampa sa korte, yung pong kanilang demanda, bakit galit na galit sila? Bakit galit na galit ka, Boying? Patay ko na, dadamay sa'yo eh. No. Nakuha nyo na? Ha? Nakuha nyo ba? Oh, sabi nga ni Teresita Tan eh. Wish ko lang meron nga mangyari. Puro press release lang sila ni John Vic, yung magkapatid ano. Oy, Boy, huwag niyong ipahiya ang Pangulo, ha? Nakakailan ka na eh. Oo, nakakailan ka na. Pero mukhang seryoso. Hindi ho pinayagan si Martin eh, no? Hindi pa rin pinayagan na lumabas ng bansa si Martin Romualdez. Hindi pinayagan. Dito na tayo. Sa ating tatalakay, mahaba na yung ating intro. Intro pa lang yun, mga kababayan, busog na kayo. At intro pa lang, gigil na yung mga Martinico. Advice ko sa inyo, mga Martinico, ha? Alam nyo naman ang bunganga ko. Sinasabi ko naman sa inyo to eh. Hindi ko naman di ba? Hindi ko naman, ayoko maging plastic sa inyo. Di ba? Gusto nyo ba yung ganon? Yung balutin ko kayo sa Goya? Balutin ko sa Goya yung mga pang-uuto ko sa inyo? Ayoko ng ganon. Oo. Mahalin nyo ako dahil eto ako. Ayoko na mamahalin nyo ako kasi natutuwa lang kayo. Mahalin nyo ako kasi eto yung kabuuan ko. Totoo. Hindi ako plastic. Hindi ako nanliligaw. Kung ano yung opinion ko, nasa sa inyo na yan kung inyong sasakyan. Kung ayaw nyong paniwalaan, nasa sa inyo. Wala naman akong magagawa dyan. Diba? Basta ako, uulitin ko, ang posisyon ko noon pa, naniniwala ako na si Martin Romualdez ay magnanakaw. Lagyan natin ng period yan. Yan yung aking pinaglalaban. Martin Romualdez, magnanakaw. Kung meron pa kayong ibang issue, sabi nga ni Yussi Claire, that is another story. Diba? Wala, hindi ko naman kayo pinipilit. At meron pa nga yung mga nagko-comment pa unsubscribe na ako sa'yo. Unfollow na ako sa'yo. Huwag na kayong magpaalam. Sanay na sanay ako sa mga ganyan. Eto na ang palatandaan. Yung sinasabi ko noon na hinahanapan nyo ng ebidensya, kung meron ba na ebidensya na magnanakaw si Martin, ayan na. Sinabi na ng ombudsman at sandigan. Hindi na ho ako may sabi niyan. Ngayon, babaling ba kayo sa kanila? Sila naman ang hanapan nyo. Nasaan ang ebidensya? Sangay ng gobyerno yung mga yan. Eksperto nila yung pong mga ginagawa nila. Huwag nga kayong magpakatanga, magpakabobo at magpakadidi shit. Ay, nako. Eto na, mga kababayan ko. Yussi Claire Castro. Pinagsabihan si Romualdez, manahimik ka! Daldal ka ng daldal. Ngayon ka lang nagdadaldal eh. Dapat noon pa. Diba? Manahimik muna. Yan ang unsolicited advice ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro kay former Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Dapat huminahon muna si presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Ito ang profesional na opinyon ni Palace Press Officer Claire Castro bilang isang trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, Nan, kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Tingin ko, mananahimik lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Dahil iginiit naman daw Kita nyo mga kababayan, hindi nyo ba
nauunawaan? Ha? Ano? Inaayunan ba ni Yusek Claire Castro itong si Martin Magnanakaw? Tanong ko sa inyo. Inaayunan ba ni Yusek Claire Castro si Martin Magnanakaw? Sinabi ba ni Yusek Claire na tama yan, ginagawa ni Martin na yan? Tama. Dapat ganyan lumalaban. Anong ginawa? Kinokontra mga kababayan ko. Eto na nga kasi, na-freeze ang bank account, ang mga ari-arian ni Martin Romualdez. Na-freeze pinres ng gobyerno. Ngayon nataranta. Bakit? Parating na ho si saldi ko. Ayaw nyo na naman kasi maniwala sa akin eh. Sinabi ko na nga mayroon akong bolang kristal eh. Mapapahiya kayo sa akin pagdating ni saldi ko. Maniwala kayo. Pupusasan to. Kung kasya nga lang yung posa sa leeg niya, sa leeg ipoposas ito. Ayaw nyo maniwala? Bahala kayo. Ayaw nyo maniwala sa akin? Sinabi ko na ngang... Hindi nga, oo nga. Yung mga Martinico ang tinutukoy ko, Mayra Asahan. Yung mga Martinico. Buti nga si Jojo Chavez na-convert na eh. Alam niya kasi na ang aking issue, talagang magnanakaw yung Martin Romualdez nyo. Ayan hindi kayo marunong mag-analisa ng mga tao na nagsasalita eh. Unawain yung maigi. Ang pag-a-assiste sa isang tao kung ano yung gusto niya sabihin sa bawat kilos ng kanyang dalawang bukelya ng mata at kilos at galaw ng kanyang ulo habang nagsasalita at kung paano dinideliver yung mga salita at kung ano yung katwiran, ganon. Di ba? Meron kasing ebidensya nga ni, ngayon naniniwala na kayo. Di tapos na, panalo na sana ako dun. Tama ba? Nick Candido, mga kababayan ko, ano ba pinaglalabang ko? Magnanakaw si Martin Romualdez. Tama, di ba? Diyan, ang ano nyo sa akin, ano ba bang pruweba? Lagi nyong hinanap nga, wala na nga ngayong nagtatanong eh. Ano bang ebidensya mo? Kapag may ebidensya, doon na kami maniniwala. Natatandaan nyo yun, binabasa pa natin Alicia Duran, di ba? Yung mga nasaan ang ebidensya mo? May ebidensya ka ba? Di ba? Siyempre ako, wala naman ako sa poder para magsalita. Na may ebidensya eh. Wala ako sa poder kasi hindi ko pa nakikita. Pero ramdam ko talaga eh. Wala talaga mga kababayan. Wala. Albert. Di ba? Wala talaga ako eh. Ngayon, may nagsabing may ebidensya. Sino ang nagsabing may ebidensya? Di ba? Evangelina. Sino? Ang ombudsman, ang sandigan. Sila ho ang may sabi na may ebidensya. Hindi ho ako. Ngayon, di panalo na tayo doon. Tama na sana ron. Kasi napatunayan natin na may ebidensya na magnanakaw ito. Yan magnanakaw. Magnanakaw eh. Ano magagawa natin? Hindi porke pinsan, hindi porke kapatid. Kapag may ginawang kasalanan, porke piling nyo, kakampi nyo, pagtakpan, wag nating punahin. Hindi ho ako ganun. Pagka mali-mali, pag tama-tama. Sabi ni Leia, kaya na-freeze ang bank accounts eh. Ayun na nga. Ang bobo yung siguro ni Boying, Pina-freeze ang bank account nang walang ebidensya. Ganun ba yon? Ganun ba yon mga kababayan ko? Bakit pina-freeze nga yung mga ari-arian? Isa pa. Bakit ayaw palabasin
kahit wala pang demanda. Bakit kaya? Eh kasi nga daw may ebidensya na plunderer, briberer, at money launderer. Sino? Idol nyo, si Martin Romualdez. Yan, mga kababayan, sana matauhan na kayo. Oh, ano sabi ni Attorney Claire? Attorney! Attorney ito na. Bilang isang trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, Nan, kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Oh, sabi niya yon. Sabi ni Attorney Claire, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Nakuha niyo yung sinasabi ko na bawat bitaw ng salita dapat pinag-aaralan nyo. Dapat bawat mensahe pinag-aaralan nyo. Alam naman natin ni si Attorney Claire, pigil yan eh. Oh, pigil. Lalo na kapag nasa Malacanang. Di ba? Ang idol ni Mima si Martinico, Boss Mike. Kala nyo lang yun. Ito na. Ay, yan ang sabi. Yan ang sabi ni Attorney Claire. Ang sabi ni Attorney Claire. Trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, Nan, kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Sabi mo wala kang kasalanan, di ba, Martin? Tingin ko, mananahimik lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Dahil iginiit na Kita niyo mga kababayan ko? Kung ako ang trial lawyer niyan, ipapayo ko kay Martin, manahimik ka. Isang Attorney Claire Castro ang nagsabi kay Martin na manahimik siya. Tama, mali. Sige nga, pagpalagay nyo naman na kayo si Martin, tapos pagsasabihan kayo ni Auntie Claire. Uy, Auntie Claire sa Senado, sa 2028, putik na yan. Ano mararamdaman nyo, mga kamartinico? Oo, Jenny Ramos, kanina pa ako naka-live chess master, Kasi nasa korte naman na ata. Wala pa nga doon ka magtataka, BMB Ramjay, ikaw hindi ka nakikinig Buti pa si Bambina, nakikinig. Wala pa nga. Wala pang naisasampang kaso. Wala pa sa korte. Wala pang naisampang kaso kay Martin Romualdez. Wala! Kaya nga ako nagtataka. Bakit pinipigilan nyo si Ninong Martin namin? Wala pa nga kayong kaso nga ni. Bakit ayaw nyong paalisin? Yan ang tanong naming mga Martinico Kaming mga Martinico, nagtatanong. Mike Cervera, wala pang kaso. Mike Cervera, wala pa sa korte. Mike Cervera, hindi pa sinasampan ng kaso. Ganun ang tanong ng mga Martinico. Ang sagot ko naman, ganire. Hindi ba kayo nagtataka? Likas lang talaga ang kabobohan at katangahan nyo rin. Hindi nyo ba naiisip? Wala pang kaso, pinris na yung ari-arian? Wala pang naisasampang kaso, pinris na yung ari-arian. Wala pang naisasampang kaso, ayaw na siyang payagan na magpa-check up man lang sa may Singaporean. Sige nga. Diba? Malalim. Bakit? Sabihin ko na nga sa inyo. Kaya pinipending ayaw pakawalan si Martin, inaantay lang ho na makauwi si Saldico. Si Saldico, sasabihin ko sa inyo, didiretso sa ombudsman. Sa ombudsman, gagawa ng salaysay, ituturo ito, magnanakaw. Ito talaga ang mastermind, ito yung sinusunod nila sa gagawing salaysay.
Kapag nakagawa na yung salaysay, ayon, tapos na ang maliligayang araw nyo, mga Martinikong mga bobo. Dadamputin na si Martin nyo. Ikukulong na ito. Nagets nyo na? Oh, siguro naman maliwanag na, no? Patanga, mga Martiniko, mas bobo ka pa kayo sa mga DDS. Ano? Ha? Pag tinawag ko kayong tanga, ibig ko sabihin nun, mahal ko kayo. Ibig sabihin nun, I love you. Di ba, mga kababayan? Ganun ho, yung ibig sabihin nun. Ayoko kayong bulagin sa matamis na kasinungalingan. Gusto ko kayong, pakainin ng katotohanan na kahit lasang ampalaya pa yan. Okay na siguro yan, ano? Boss Mike, yung mga Martinico tulad din ng mga DDS. Mahihina nga ni ang ulo. Diba? Malalaki lang ang katawan pero utak walang laman. Pero yung mga vlogger ni Martin, matatalino yan. Yun lang yung mga taga-suporta nila. Yung mga vlogger, saludo ko dyan. Di ba? Di ba? Kahit na, saan kayo nakakita? Kahit labag sa kalooban yung sinasabi, nasasabi nila. Tao pa ko ha! Di ba? Ewan ko. Ayan na mga kababayan, si Atty. Claire. Daw ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa flood control scandal at mukhang kumpiyansa ito. Hindi raw muna niya pagsasalitain si Romualdez dahil nagmumukha raw itong galit sa takbo ng investigasyon. Tila mga kababayan, tila ba nagmumukhang galit daw si Martin Romualdez? Sa tagal-tagal talaga ng panahon, ngayon ka pa magagalit. Tampo raw ang kongresista sa Office of the Ombudsman nang harangin nito ang kanyang travel request patungong Singapore for health-related reasons. Humingi rin ng precautionary hold departure order ang Ombudsman sa Sandigan Bayan kasabay ng freeze order petition nila sa assets ni Romualdez bilang parte ng posibleng kaso ng money laundering. Depensa ni Romualdez, simulat sa pool, bukas siya sa lahat ng investigasyon. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Siyempre, sabi mo yan. Ang tanong kasi dyan, kung babalik ka pa nagdududa yung brad mo na si Boying Remulla. Tingin niya, hindi ka na babalik. Diba? Iiwan mo na lang bigla yung mga kaso mo. Diba mga kababayan ko? Seryoso Seryoso si Boying na ipakulong tong magnanakaw na to Diba? Not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Kita nyo? Ayon kay Romualdez, Yan yung ngayon yung palusot ng mga apologists ni Martin. Hindi daw ang tinutukoy. Si Presidente, wala akong pakialam kung tukuyin niya kahit sino dyan Kahit tukuyin niya si Takero Diba? Wala tayong pakialam dyan. Kahit tukulin si Nyulo, tukulin si Mima. Diba mga kababayan? Kahit na ibunyag niya pa yung mga handler nila May pakialam ba tayo doon? Wala ho. Bakit? Ano ang gusto natin na ipaliwanag? Patunayan na magnanakaw si Martin Romualdez. Tapos. Kung ano man yung mga issue nyo, hindi naman pala pinatutukuyan si Pangulong Bongbong Marcos Hindi pala di ba? So ibig sabihin ba nun, hindi na siya magnanakaw? Kasi masyadong mababaw ang mga logic pagka ganun Bakit kanyo mga kababayan? Pahiya kayo. Hindi naman pala si Pangulong Bongbong Marcos yung pinatutungkulan ni Martin Romualdez. Yung buba mga kababayan sapat na maging dahilan na patunayan na walang kasalanan, walang dinugas, walang ninakaw, hindi plunderer, hindi briberer, hindi money launderer si Martin. Hindi ho yun papasok sa korte. Tama, mali. Di ba mga kababayan? Tama, mali.
Sabi ni Emma Ordonez, bakit si Martin lang? Dapat lang, yan lang nga. Oo, Emma Ordonez, eto yon. Lahat talaga tatapusin ni Pangulo. Huwag kayong magtaka. Lahat, ulitin ko, ang pananagutin ho ay lahat ng may kinalaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng flood control scam. Dahil si Pangulo ang nag-umpisa niyan, magiging legacy niya yan. Nagpanagot ng mga magnanakaw, hindi pinili kahit sino. Kahit kaalyado, kahit pinsan na si Martin Romualdez, kahit mga kakampi sa politika, kahit pa ikaw si Jinggoy Estrada, ikaw si Joel Villanueva, ikaw si Chis Escudero, Bong Revilla, at mga Congressman Contractor, lahat kayo uubusin. Lahat ho pananagutin. Kita nyo mga kababayan ko? Kaya ho, mahal na mahal ho natin si Pangulong Bongbong sa ganyang ginagawa niya. Sabi ni Emma Ordonez, bohing kasi masyado din ba? Bias nga ni. The budget does not begin in the House but in the Executive sa mga ahensya na nagpropose umano ng proyekto. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control. Kita nyo, tinuturo niya ang executive branch daw, ang opisina ng Pangulo, ang nagsusupervise. Kita nyo? Naratibo ng DDS yan. Ano ang naratibo ng DDS? Ikaw Bongbong Marcos ang pumipirma niyan eh. Di ikaw ang mastermind. Nakuha nyo? Yung naratibo ng DDS, ginamit na itong magnanakaw na to. Tama, mali. Yung mga DDS, yung naratibo nila, yun ang gamit-gamit ni Martin eh. Tama, mali. Ewan ko bakit hindi maisip ng mga apologists ni Martin. Di ba? Siyempre, kung ano yung, Takero, Mima, Nyulo, eto yung i-content nyo, ha? Kung merong dikta, kung ano lang yung i-content nila, di yun lang talaga. Hindi na nila iisiping maigi kung paano yung mga diskarte ni Martin Romualdez na magnanakaw. Di ba, JP official? Ewan ko mga kababayan, isang oras na ho ako nagpapaliwanag dito. Sana naman, unawain nyo ako. Wag ho yung puro emosyon. Wag po yung dahil pinsan kaya hindi po pwedeng mag-away, ganyan. Sila nga magkapatid, nag-away. May pinsan pa kaya. Ngayon, balik natin. Yung naratibo ni Martin, naratibo to ng DDS. Diba? Ang sinisisi, yung pong executive branch, na siya daw ang tagapamahala, nagbabantay. Kaya dapat, sila ang dapat sisihin. Kaninong naratibo yun? Di ba mga DDS? Hindi nyo kasi mag-gets. Ewan ko, Hindi ho ako nagtatali-talinuhan dito. Maaring yung mga Martinico, likas lang talagang mahihina ulo. And implementation on the ground. Pero para kay Navotas Representative Toby Tiangco na isa sa mga nabanggit na pangalan ni Romualdez, sa Kongreso talaga nagbumula ang korupsyon at hindi sa ehekutibo. Nako, mga kababayan, ayan na. To the rescue na si Toby. Baka nakalimutan nyo, si Toby rin ang nagbulgar na pinagalitan sa harapan niya si Martin Romualdez at saka si Saldico. Ano sabi? Ikaw, Martin at Saldi, gaanong karaming pera ang kailangan nyo? Ilang bahay ang kailangan nyo dyan sa Forbes Park? Ilang Ferrari ang kailangan bilhin ninyo? Gaano karaming kabyar ang kakainin nyo? Ang tanong ko nga dyan hindi naman porke pangit at mukhang bangkay si Toby Tiangco, hindi na natin paniniwalaan yung mga sinasabi. Hindi lahat. Itinaba ba ni Pangulo?
Itinama ba ni Pangulo na sinabi, mga kababayan, hindi po, wala pong katotohanan ang mga aligasyong sinasabi ni Toby Chanco. Maging ang tagapagsalita ng Malacanang Si Atty. Claire Castro, walang binanggit doon. Bakit? Kasi nga, totoo. Tama, mali. Tama! Dahil bago pa man ang ikatlong reading sa budget deliberations, may mga binabago na sa General Appropriations Bill. Sang-ayon din si Chanco sa tanong ng Ombudsman kung coincidence lang ba na ngayon lang nagsalita si Romualdez kung kailan nahuli na si Zaldico. Tanong niya kay Romualdez, makakagalaw ba si Ko nang hindi alam ng House Speaker? Ayan ang mga kababayan ko. Alam nyo minsan, hindi porke galit kayo sa tao, hindi nyo napakikinggan. Parang ako. Yung mga Martinico ngayon, galit na galit sa akin. Hindi porke galit kayo, wag nyo na akong pakinggan. Alamin natin kung saan ang pinanggagalingan nung bakit ganyan yung kanyang pangangatwiran. Tulad ko, bakit nga ba ako ganito mga twiran? Bakit nga ba ako ganito bumanat? Ibig sabihin, may pinanggagalingan ako. Di ba? Kung puro ganyan kayo, emosyon, galit, dahil idol nyo si Martin Romualdez na magnanakaw, galit na rin kayo sa akin. Yan ho yung mga, sabi ko nga, mas bobo pa sa mga DDS. Tuloy. The fact that former Speaker Martin Romualdez is acting this way, maybe he feels na talagang kung saan pupunta yung ebidensya, papabayaan ng presidente at hindi proproteksyonan siya kahit pinsan. Baka yan, mga kababayan ko. Kaya bilisan mo nagagalit. Ayan o. Hindi nga po proteksyonan. Kaya nga hindi na nag-uusap papunta na sa kanya yung ebidensya, kaya ganito yung reaction niya. Hiningan din natin ang panig ang kampo ni Senator Cheese Escudero at isa pang magnanakaw mga kababayan, Cheese Escudero, isa pang magnanakaw. Kasabwat ni Martin Romualdez. Zaldico, pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Tanong naman ng abogadong si Yusek Castro, kay Romualdez na mismo nang galing na sa tagal niya sa politika, marami siyang nalalaman sa parehong administrasyon ngayon at noon. Sana raw, nagsalita na siya noon pa, lalo na noong may build program sa ilalim ng dating administrasyon, para sa ganon, hindi na raw sana minana ng Marcos Jr. administration ang umano'y korupsyon ng nakaraan. Tama, mga kababayan. Para sa di ba mga kababayan? Alam din ni Martin na matindi ang korupsyon nung panahon ni Digong. Ang ginawa kasi ni Martin, minana niya yun nakita niya, obra pala yung style ni Saldico tsaka ni Digong. Saldi, alam mo na Mauupo na yung pisang ko, alam mo na gagawin natin. Kung ano yung ginawa mo, ginawa nyo ni Digong, kailangan gawin din natin. Tama, mali? Tama? Ayun, mga kababayan, kaya ngayon nagsasalita si Martin. Magsasalita raw siya, hindi lang daw panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi kahit pa yung nakarang administrasyon ay kanya daw ibubuking. Kita nyo, pag naiipit ang matching na baboy na katulad ni Martin, tsaka doon nag-iiyak Dapat mo pa sinabi yan, Martin. Di sana, baka ikaw na presidente ngayon. Baka isa ako sa nagtutulak na, Martin Romualdez for president. Di ba? Kaso mali Itinago nyo Tama si Atty. Claire. Mukhang boplox yung mga abogado mo Mukhang bobo yung mga nasa paligid mo Di ba mga kababayan ko? Kita nyo? Di ba? Oy, naku. Our beloved Boss Mike Cervera.